Nang wala na si Gina ay nagtungo na ako sa banyo at naligo. Day off ko ngayon kaya uuwi muna ako sa bahay ko. Pagkatapos kong maligo ay nag-toothbrush na ako ng aking ngipin. Habang nakaharap ako sa salamin at nagbumumog, ay hindi sinasadyang napatingin ako sa aking mga labi. Saka lamang pumasok sa aking isip ang nangyari kagabi. O totoo nga bang nangyari yun? Na may lalaking humalik sa aking mga labi. Mukhang panaginip lamang yata ang nangyari. Wala namang masakit sa aking katawan na indikasyong pinagsamantalahan ako. At saka sino naman na maglalakas loob na gawan ako ng masama sa bahay na to. Kaya sigurado ako na panaginip lamang ang isang yon. Ipinilig ko ang aking ulo para alasin ang bagay na yon. Bitbit ang aking black shoulder bag ay lumabas na ako ng aking silid at bumaba sa sala. Naabutan ko sa sala si Evan at Cassandra na magkatabing nakaupo sa sofa habang nagkakape. Muli kong inignorang kudlit na aking naramdaman sa aking dibdib. Hanggat kaya ko ay iignorahin ko ang pakiramdam na yon para hindi ako masaktan. "Where are you going, Anna?" Tanong sa akin ni Evan nang makita niya akong nakabihis ng panlakad. "Sabado ngayon, Evan. Baka nakakalimutan mong day off ko ngayon." Seryoso ang mukha na tanong ko sa kanya. Tumaas ang kilay ko nang biglang kumapit sa braso ni Evan si Cassandra na para bang ipinapakita niya sa akin na siya ang may-ari kay Evan. "Go ahead, Anna. Mag-enjoy ka sa day off mo." Kausap sa akin ni Cassandra, ngunit hindi ko man lang siya tinapunan ng tingin. "I'll go ahead." Paalam ko sa kanya. Naglakad na ako palabas sa pintuan, ngunit bigla kong napabalik ng ilang hakbang nang may makalimutan akong sabihin kay Evan. "Nga pala, Evan, kung may lakad ka ngayon o bukas ay magpasama ka ng mga bodyguard. Pero kung gusto mong paglamayan agad ay umalis kang mag-isa. At least, hindi ako masisisi kapag may nangyaring masama sa'yo dahil off-duty ko naman. Yun lang, aalis na ako." Bago pa makapagsalita si Evan, ay mabilis na akong naglakad palabas ng pintuan. "Huwag kang magpapalit ng balik dito, or else sa bawat minuto na late ka, ay babawasan ko ng 100 ang sahod mo." Narinig kong sigaw ni Evan mula sa loob ng bahay. "Stingy?" Mahinang bulong ko. Pagkatapos ay pinagpatuloy ko na ang aking paglalakad papunta sa kotseng nakaparada sa loob ng garahe ng bahay ni Evan. Agad namang binuksan ng 2 gwardiya ang gate nang makita nilang palabas ako. Matapos kong bilinan na maging alerto palagi, ay agad ko nang pinaharurot palayo sa gate ang aking kotse. Pagdating ko sa tapat ng bahay ko, hinayaan ko nang nakaparada sa labas ng gate ang aking kotse. May lakad ako mamaya, kaya hindi ko na ito pinasok. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, ay agad akong dumiretso sa kusina para tignan ko anong pagkain ang nasa loob ng refrigerator. Walang laman kundi tubig. Napailing ako pagkatapos ay muling sinara iyon. Nagpa-deliver na lamang ako ng pagkain dahil tinatamad naman akong lumabas pa at mag-grocery. Mga kalahating oras ay dumating ang aking in-order na pagkain. Pagkatapos kong kumain ay nagpasya akong maglinis ng bahay ko dahil marami ng mga alikabok, lalo na sa aking kwarto. Ilang oras din ang ginugol ko sa paglilinis ng buong bahay, lalo pat malaki ang bahay ko. Pagkatapos kong maglinis ay ininit ko na ang natirang pagkain in-order ko kaninang umaga at yun na lamang ang pinagtiyagaan kong kainin. Mamayang gabi na lamang ako babawi ng kain. Magkikita kami ni Dwayne mamaya sa isang restaurant at pag-uusapan namin ang tungkol sa pinapasikaso ko sa kanya. Ang tungkol sa taong nagpapapatay kay Evan. Hindi kasi pwedeng babantayan ko lamang siya at hihintayin na may mangyari sa kanya. Kailangan din namin gumawa ng investigasyon para malaman namin kung sinong nagtatangka sa buhay ni Evan. Masyado yata akong napagod sa paglilinis, kaya nakatulog ako ng matagal pagkatapos kong kumain. Nang magising ako ay 6:00 na pala ng gabi. Nagmamadali akong bumangon at pumasok sa banyo para mag-quick shower. 7 ng gabi ang usapan namin ni Dwayne at ayokong malit sa usapan namin. Pagkatapos kong maligo ay agad akong namili ng isusuot kong damit. Masanay akong magsuot ng t-shirt at pantalon, kaya isang pink t-shirt na branded ang isunuot ko at itim na pantalon. Tinernohan ko ito ng rubber shoes para komportable sa paa. Pinakialaman ko ang aking makeup kit. Nag-apply ako ng light makeup sa mukha ko. Light lamang dahil ayoko magbukang matured ang mukha ko dahil sa makeup. Pink lipstick ang pinili kong ilagay sa aking mga labi. At natuwa naman ako nang bumagay yun sa aking mukha. Para akong teenager sa itsura kong ito. Depende lang talaga sa makeup ang kalalabasan ng itsura mo. Dahil may makeup na nakakatanda at mayroon namang nakakabata. Tulad ng kinalabasan ng aking makeup.
Siyempre, hindi ko kinalimutan ang aking paboritong pabango na Victoria's Secret na bombshell. At nang makontento na ako sa aking itsura, ay nagmamadali na akong lumabas sa aking silid para magpunta sa restaurant kung saan kami magkikita ni Dwayne. Napakuyom ako ng aking kamao nang malaman ko ang ibinalita sa akin ni Dwayne. Muli na namang namatay ang mga taong huling nagtangka sa buhay ni Evan. Namatay ang mga ito sa kulungan. Nagkaroon daw ng riot sa loob ng kulungan at kasamang namatay ang mga taong nagtangka sa buhay ni Evan na nakakulong. Ngunit malakas ang pakiramdam ko na sinadya ang riot para magkaroon ng kaguluhan sa loob ng kulungan at mapatay ang mga sospek. Ngayon ay wala na naman kaming lead para maituro kung sino talaga ang mastermind sa tangkang pagpatay kay Evan. I'm sorry, Ana. Kung alam lang namin na mangyayari ito ay, iniba na lang sana namin ang kulungan nila. Paumanhin sa akin ni Dwayne. Wala kang kasalanan, Dwayne. Talagang naninigurado lamang ang taong nasa likod ng pagpapapatay kay Evan, kaya pinapatapos niya ang mga tauhan niyang nakakulong. Sabi ko sa kanya, wala naman kasing dapat sisihin dahil hindi naman ito ginusto ang nangyari. Alam ko namang ginagawang lahat ni Dwayne para lamang matulungan ako sa paglutas ng kaso ni Evan. So, kamusta ka? Hindi na ituloy ni Dwayne ang kanyang sasabihin dahil biglang napatingin ito sa pintuan ng restaurant. Nagtaka ako kung sinong tinitignan niya. Si Evan pala at kasama nito si Cassandra na kahit nasa loob na sila ng restaurant ay ayaw pa rin humiwalay kay Evan. Sino ang babaeng kasama ni Evan? Mahina ang boses na tanong sa akin ni Dwayne. Iyan ang ex-girlfriend niyang nanloko sa kanya noon, naging dahilan ng kanyang pagiging playboy. Ang alam ng lahat ay wala na siya, ngunit hindi pa pala. Ang ama lang daw niya ang may kagustuhan na isipin ng lahat na patay na siya dahil ayaw ng ama niya na kaawaan siya. Nalumpo raw kasi siya dahil sa aksidente. Pero ngayong gumaling na siya ay bumalik na siya kay Evan at sa bahay siya nito nakatira. At siya ang gusto kong paimbestigahan naman sa'yo. Pagbibigay ko ng detalye kay Dwayne dahil sa katabing mesa namin na upo ang dalawa, kaya bahagyang inilapit ko kay Dwayne ang aking muka. Habang nagsasalita ako, mahirap na at baka may makarinig sa pinag-uusapan namin. Lalo na kung ang dalawa ang makarinig sa aming pinag-uusapan. Pagkatapos kong magsalita ay pasimpleng sinulyapan si Evan. Nagtagpo ang aming mga paningin dahil nakatingin din pala siya sa akin. Madilim ang mukha niya at masama ang tingin niya sa akin. Ngunit inignora ko lamang siya na para bang hindi ko siya kilala. Napatingin ako sa labas ng restaurant at nakita kong naroon ang ilang guards sa bahay niya. Mabuti naman at nagsama siya ng mga bodyguards niya. Akala ko'y muli na naman siyang tumakas. Mukhang mahal na mahal siya ng kasama niyang babae dahil tila ayaw humiwalay sa kanya. Puna ni Dwayne habang sumusubo ng pagkain. Para hindi mahalata na ang dalawang pinag-uusapan namin, ay patuloy na sumusubo ng pagkain si Dwayne na para bang natural lamang ang pagkain ginagawa namin. Kinuha ko ang isang table napkin, pagkatapos ay dumukwang akong bahagya at kunwari ay pinupunasan ko ang gilid ng labi ni Dwayne. Hindi ko alam kung bakit ngunit masama ang kutob ko sa pagpapakita ng babaeng yan kay Evan. Mahina ang boses na sabi ko kay Dwayne habang may nakapagkit ng ngiti sa aking mga labi. Biglang hinuli ni Dwayne ang aking kamay at bahagya akong hinila palapit sa mukha niya. Baka naman, nagsiselos ka lang, kaya masama ang kutob mo sa kanya. Sugot nito sa mahina ring boses. Kung titignan kami ng mga taong kumakain sa loob ng restaurant, iisipin nilang nagpapalitan lamang kami ng matatamis na salita dahil hindi naman nila naririnig ang aming pinag-uusapan. Nakangiting kinuha ko ang tinidor at tumusok ng isang malaking hiwa ng stick. Pagkatapos ay pabiglang isinubo sa bibig ni Dwayne na muntik pang mabilaukan sa laki ng karne na isinubo ko sa kanya. Selos ka niyan? Di hamak naman na mas maganda ako sa kanya, kaya bakit ako magsiselos? Saka wala naman akong gusto sa playboy na yan, kaya hindi ako nagsiselos. Liar! Sigaw ng isang maliit na boses sa aking utak. Napangisi naman si Dwayne sa aking sinabi na halatadong hindi naniniwala sa huling sinabi ko. Dumukwang ito para bumulong sa akin, ngunit hindi pa man siya nakakapagsalita, ay pareho kaming nagulat nang marinig namin ang malakas na pagbagsak ng isang bagay sa katabing mesa na siyang inuupuan ni na Evan at Cassandra. Sabay kaming napatingin ni Dwayne sa kabilang mesa. Nakita naming mahigpit na hawak ni Evan ng baso at mukhang pabagsak nitong inilapag sa mesa, kaya lumikha ng malakas na ingay. Ano naman kaya ang problema ng lalaking yun? Let's go, Cassandra. Sa ibang restaurant na lang tayo kumain.
Narinig kong sabi ni Evan kay Cassandra na biglang napasimangot. Masarap dito ang pagkain, kaya bakit tayo lilipat ng restaurant? Hindi napigilang tanong ni Cassandra. Kung ayaw mong lumipat ay bahala ka. Kumain ka rito mag-isa dahil ako lilipat ng restaurant. Madilim ang mukha na sabi ni Evan sa kasamang babae. Pagkatapos ay bigla itong tumayo at basta na lamang iniwan si Cassandra. Hindi naman maitago sa mukha ni Cassandra ang magkahalong inis at pagkapahiya dahil sa pag-iiwan dito ni Evan. Nagdadabog na tumayo ito para sumunod sa binata. Ngunit bago ito tuluyang maglakad, ay binigyan niya muna ako ng matalim na tingin. Nagkatinginan na lamang kami ni Dwayne pagkatapos ay sabay na nagkibit balikat. Hindi na rin kami nagtagal ni Dwayne sa loob ng restaurant. Pagkatapos namin kumain ay nagyaya na akong umalis. Naglalakad kami sa may parking lot kung saan nakaparada ang mga sasakyan namin. Nang mapansin naming tila may kumusyong nangyayari sa may parkingan. Agad kaming napatakbo ni Dwayne palapit para alamin kung ano ang nangyayari. Nakita naming nakikipaglaban ng mga bodyguard kasama si Evan sa ilang kalalakihan na nakasuot ng itim na bonnet. At kahit ang binata ay nakikipaglaban din, ngunit mukhang nabugbog na ito. Samantalang nasa isang sulok lamang si Cassandra at pinapanood lamang ang nangyayari. Ni hindi man lang ito sumisigaw at humihingi ng tulong sa ibang tao. Pero nang makita niya kaming palapit, ay saka lamang siya nagsisigaw at humihingi ng tulong na para bang takot na takot. Hindi ko tuloy maiwasan ang magtaka sa kanyang reaksyon. Ana! Tulong! May nagtatangka na naman sa buhay ni Evan! Sigaw ni Cassandra habang patakbong lumalapit sa amin. Ngunit hindi ko siya pinansin. Sa halip ay tinakbo ko si Evan na akmang sasaktan ng lalaking kalaban nito. Samantalang hinarap naman ni Dwayne ang ibang lalaking nakasuot ng bonnet para hindi makilala ang kanilang mga mukha. Bago pa magawang saktan ng lalaki ang katawan ni Evan, ay mabilis na akong nakalapit sa kanya at mahigpit kong hinawakan ng kamay niyang may hawak na patalim. Gamit ang aking tuhod ay inatake ko sa tagiliran ng lalaki. Bahagya itong napayuko, ngunit hindi pa rin binibitawan ng patalim, kaya ang dibdib nito ang tinamaan ko ng aking tuhod. Pagkatapos ay binaliti ko ang kamay niya papunta sa kanyang likuran. Napasigaw ito sa sobrang sakit at sa wakas ay nabitawan na nito ang patalim na agad namang dinampot ni Evan. Nang makita ko ang isa pang lalaki na palapit sa akin, ay agad kong tinusok ang likuran ng lalaking hawak ko. At nang muli itong mapayuko, ay pinatong ko ang aking dalawang kamay sa likuran niya. Pagkatapos ay tumalon ako at sinulubong ng malakas na sipa ang kasamahan nitong palapit sa akin. Tinangkang tumakas ng lalaking nasa tabi ko, ngunit hindi pa man siya nakakadalawang hakbang, ay sinipa ko ang likuran ng kanyang tuhod. Nang mapaluhod ito ay malakas kong ipinatong ang aking isang paa sa likuran niya, kaya bigla itong napadapa sa simento. Nang makita ni Dwayne na nagapi ko na ang lalaking kaaway ko, ay initya niya sa akin ng isang posas na agad ko namang sinalo at mabilis na nailagay sa kamay ng lalaki. Pagkatapos ay binigyan ko siya ng malakas na suntok sa tagiliran ng kanyang muka. Biglang nakatulog ito sa simento. Nagsitakbuhan naman ang mga kasama ng lalaki nang makita nilang matatalo na sila. Nahagip ng aking mata ang nalaglag na patalim na hawak kanina ng lalaki ipinosas ko, kaya mabilis ko itong dinampot at parang dagger na inahagis ko ito sa lalaking huling tumatakbo. Tinamaan ang inihagis ko ang likuran ng tuhod ng lalaki, kaya bigla itong napahinto sa pagtakbo at bahagyang napaluhod. Agad namang nilapitan ng mga bodyguard ni Evan ang lalaking yon at pinunasan ng kamay. Maraming salamat sa tulong mo, Ana. Kung hindi kayo dumating ay baka nagtugumpay na mga taong yun na tapusin si Sir Evan. Kausap sa akin ni Elmo, isa sa mga bodyguard ni Evan kapag day off ko. Okay lang yun, Elmo. Ang mahalagay hindi sila nagtagumpay sa kanilang balak at walang nasawi sa inyo. Seryosong sabi ko sa kanya. Evan, mabuti na lang at walang nangyaring masama sa'yo. Ani Cassandra na biglang lumapit kay Evan at yumakap ng mahigpit. Ayos lang ako, wag mo akong alalahanin. Sagot ni Evan, ngunit sa akin naman nakatingin na para bang ako ang kausap niya. Ako na ang bahala sa dalawang to na nahuli natin, Ana. At huwag kang mag-alala dahil sa pagkakataong ito ay ako mismo magbabantay sa kanila para hindi sila magawang patahimikan ng amo nila. Paninigurado ni Dwayne. Pagkatapos ay sinipa ang lalaking tinamaan ko ng kutsilyo. Kung ayaw ninyong matulad sa iba pa ninyong mga kasamahan na pinatahimik ng amo ninyo, ay magsalita na lamang kayo. Mariing sabi nito sa lalaki. Ngunit tinignan lamang ito ng masama ng lalaki
at hindi nagsalita. Pagkatapos ay tumingin kay Cassandra, nananatiling nakayakap pa rin kay Evan. Sa tingin ko ay kailangan ko nang bumalik sa bahay ni Evan, Dwayne. Sa susunod nating pagkikita ay kukunin ko ang resulta ng pinapagawa ko sa'yo. Kausap ko kay Dwayne. Tumango lamang siya sa akin at pagkatapos ay itinulak na ang lalaking nakaposas papunta sa kanyang kotse. Sinamahan ito ng ibang bodyguards ni Evan na siyang nagbuhat naman sa lalaking pinatulog ko. Samantalang ang iba naman ay nagpaiwan para mag-escort sa amin pabalik sa bahay ni Evan. Inutusan ko naman si Almo na siyang magmaneho ng aking kotse dahil sa kotse ni Evan ako sasakay. Sa tingin ko ay sa bahay ka muna ninyo umuwi, Cassandra. Baka nasya ka pa ngayon kaya kailangan mong makapagpahinga. Ani Evan, matapos baklasin ang tila mga galamay ng pusit na mga kamay ni Cassandra. Inutusan nito ang isang bodyguard para ihatid ang babae sa bahay ng mga magulang nito. Pero ayokong umuwi, Evan. Gusto kong sa bahay mo umuwi. Kiit ni Cassandra. Pagkatapos ay sinulyapan ako at binigyan ng matalim na tingin. Tinaasan ko lamang siya ng kilay bilang ganti sa matalim niyang tingin. Please, Cassandra. Nakita mo ang sitwasyon ko ngayon. Bukas ka na lamang pumunta sa bahay. Ani Evan sa final na tono. Pagkatapos ay nauna na itong pumasok sa loob ng kanyang kotse. Akmang susunod na ako sa kanya nang biglang pinigilan ni Cassandra ang isa kong braso. Kung iniisip mong maaagaw mo sa akin si Evan dahil niligtas mo siya ngayon, ay nagkakamali ka. Dahil ako lamang ang tanging babaeng mamahalin niya. Nakataas ang kilay na kausap sa akin ni Cassandra. For your information, Cassandra, hindi lamang ngayon ko siya nailigtas, kundi maraming beses na. At saka, magpatingin ka na nga sa doktor. Dahil mukhang hindi pagiging lumpo yata ang naging sakit mo, kundi sakit sa utak. Baliw. Maring sabi ko sa kanya. Pagkatapos ipabiglang hinigkas ko ang kamay niyang nakahawak sa aking braso at walang paalam na tinalikuran ko na siya habang nagpupuyos ang kalooban.